Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin na witness bumaliktad, buhol-buhol ang script pa. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan. Pasadahan na po natin to. Pasok. Happy birthday, Senator Kuya Dante Marcoleta. Miss na miss ka na namin dito sa Senado. Hindi mo man lang naumpisahan yung impeachment process, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid. Mga ka-reaction, bongbong. Yan mga kababayan, happy birthday Senator Dante Marcoleta, no? Eto, panoorin po natin to. Oh, yeah! Sino yan? Lupa ng mga yawa! Yeah. Patay na na Ayo, part. Hello! Ami, arpisiho na Si Bongbong Marcos. Pinagtatawanan lang ng presidente. Imbis na maging masaya yung mga tao, hindi naman naging masaya. Minumura mo. Senators yung BRC hearing next week. Do you believe them? Boss, Ang magaling. dami ng taga-suporta dahil daw. Wala kayong binabasang kodigo. Thank you, boss. Wala binabasang kodigo. Yun ang malupit mga ka-reaction. Ibig ko sabihin kanina pa, pakinggan po ninyo mga ka-reaction ha. Hindi ibig Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Good afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and Usual parating yun. may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, Usual. right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niyo. Di ba in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So so yung pag tinanong sa usual, you're just being honest kung again, kung if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun ang usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then Unusual. suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya? Di ba? Gusto, nakuha ko na yung gustong i-point out dito ni Senator Alan, no? Kung, for example, kung ikaw ay loyalista or pro-admin ka, pag nag-withdraw sa inyo, usual lang, di ba? Pero pag dito ka, kay BP Sara ka, tapos nag-withdraw sa inyo, unusual. Parang ganun ang lumalabas, di ba mga kababayan? So mayroong pagkabayas din mga karibin natin. So I think yun din yung isang tina-clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds? Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. DepEd received confidential. Yes, So, in fact, here in the unusual. Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think 2 lang kami o 3. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP
same amount na nire-request niya kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga or pwede kasi siya vice president siya eh. And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement, ang argument ko noon, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary, will we continue it, etc. So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual. Para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you. Yun, Yes, malinaw. Yan ang mali siya. Hindi dapat. Ano po na? Bag muli. Ito naman. Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel bag, gym bag. Nako. Parang yung maleta lang ito, mga kababayan, di ba? Yung mga maleta, kung ni-question nila, bago pa raw yung maleta, yung mga linalagyan ng pera. Eto, yung nilalagyan ng pera ng 125 million, mga kababayan. Grabe naman itong si Tulfo. gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bank. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? Oh. Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Yung mga gal, meron na mali yun. Saan mo payagan? Hindi pera. 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Siyempre may Ang kasama. alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. Akala mo talaga nag-interrogate siya. Akala mo naman nagnakaw. Kaya nga eh. Akala mo naman gumawa ng karumal-dumal yung mga tauhan ni BP Sara. Itong si Tuplo. Gusto niya kasi gusto niya matumbok na si BP Sara talaga. No? Gusto niya matumbok na may tauhan doon si BP Sara. Something na talagang solid, mga kababayan. Pero hindi niya makuha-kuha eh. Talagang mahilig mahilig mangintriga. Yun. Gym bag. I mean, so 3 to 4. Bags. Yun sa 125 Gym bag. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 8. Ito mga ka-reaction, nakakatawa po itong mga labas ng pipang kahit sa mga ka-reaction. Ngayon ko lang yung pero Ay, mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3 di ba? Hindi ganyan. Ano po. bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, I mean, Hindi, wala precise. silang Kasi pakialam we're dyan. talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through Alam ang pagkakaalam ko. Ulitin nga natin sinabi niya, mga kababayan, parang alam na alam niya eh. i-deliver. Kuminsan yung bangko nag-offer. Kasi alam ko, ulitin natin. pag ganun kalaki amount, Ayan na. kuminsan Ayan na. yung bangko Pagkakaalam niya daw, pag ganitong kalaking amount, siguro ko ma-experience na po ito si Rapi Tulfo na ng ganyang amount, mga kababayan, no? nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi ka nag-provide na ganoon? Hindi po. Wala po Paano? memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So hindi nag-request yung OVP ng cash delivered through armored vehicle papunta doon sa back Wala to the po, office. Okay. Mahilig kasi sila mag-deliver ng mga flood control pera. Maleta kasi sa kanila eh. Man, kasi talagang ginagawa po nilang illegal yung pag-withdraw ng pera. Hindi naman. Kasi kung illegal yon, di sana may kaso yung bank manager na yan. Correct. Kung illegal yon, nako. Dahil covered po ito ng AMLAG. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Oh. Tingnan niyo na yan. Bumaliktad na. Walang yung mga Di ba? Bumaliktad na, mga kababayan. Hindi suspicious. Ibig sabihin, hindi ito unusual.
no, na ginagawa. Maaari yung ibang mga intelligence fund, hindi lang yung kay BP Sara, no? Yung dapat ang itanong dito sa ano mo, sa pagtatrabaho mo diyan, yung kay BP Sara lang ba talaga? Yung na-encounter ninyong ganyan? O sa lahat ba ng branches ng ano? Si BP Sara lang ang naglalabas ng ganyan? 'Di ba? Talagang ginagago yung taong bayan Tao na to, gagamit sila ng mga nanakaw si Sara Duterte. Issues? Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Napahiya. Yeah. Sa action, ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLAG. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat. Wala na. Pahiya. Constantino, nung Ito pa, pakinggan po ninyo to. Napakaganda nito mga karyasyon. Pakinggan sige. ninyo to Itong kanilang witness, magkakada buhul-buhul na ang kanya sinasabi. Buhul na nga Hindi ni na script, kinross-examine ni Atty. Power. Nag-withdraw ng 100 mo. Narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos nun, medyo may leading question si Congresswoman nun Kasi ang Leading sabi, question, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pinaalala kasi yung script, 'di ba? Mga ganyan naman talaga ang House of Representative. Kapag hindi na kaya ng witness nila, siyempre mababait ang mga mga buhayang yan no? Susubuan niya ng mga script, susubuan ng mga sagot mga kababayan para makasagot lang. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. And, this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person, as I recall. She was then the operations head of Land Bank Show and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encashed, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta. Yun! Dali Your naman. Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko doon sa House hearing Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung? Next in my rank. Assistant manager. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House Hearing. hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawad. Kayo yung direktang nakipag-usap? Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon,
narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos nun, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. question. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Miss Kung ganyan pala, dapat may nag-object mga kabayan kasi leading question di ba? Your Honor, di ba? Objection, Your Honor. The question is leading, okay? Kaso nga lang, lahat sila mga buhaya, kaya walang ganun mga kabayan. Pinagbibigyan ng pinagbibigyan lang. O eto, sarili nilang statement laban sa kanila, di ba? Mr. Ortonio, bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, Aray mo. mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before, tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala Sumasagot ko po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Hindi ko tinatanong yon. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, Nagkabulbul na yung script. pa-iba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa. Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi nyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Correct. wala po akong matandaan na sinabi Wala na. ko na hindi ko Nagka-amnesia na. ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ulyanin na yung witness nila mga kababayan. Nasa transcript nga, no? Pero dito, todo pag wala na. Buhol-buhol na yung script nila mga kababayan. Nakakahiya naman to. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bags. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. Baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Bakit po ito, ma'am? Nor the defense is presenting a competent witness. Walang competent witness. Walang competent witness. Si Pampilo Lacson na siyang sabi. Kaya na naman. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo? Ito ang mga ka-reaction, ha. Dito, makikita po talaga ninyo, talagang fishing expedition ito. Hindi lang fishing expedition, mga ka-reaction. Isang paninira lamang sa isang number one sa survey, sa leading candidate ng presidential. Parang Okay. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Chua. ito nga malaking kaso doon, kasi may kasalang Po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor. Yeah. Thank you, Honorable Chua. Cross from the Council for Respondent, Attorney Poe. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor. Nothing to cross. Nothing to cross. Kasi totoo naman yan Nothing to cross. From our end. Kasi nga, However, Your Honor, may walang wala namang nagka-question dyan mga kababayan, no? Sinasabi na dito ng depensa, totoo ang lahat ng yan. Ano ngayon kung totoo ang lahat ng yan, di ba? Patunayan nyo na may, di ba, katiwalian sa ginawang yan. Di ba? Patunayan nyo. Totoo ang lahat ng yan, pero patunayan nyo kung ano ang mali ng Office of the Vice President. May irregularities ba? May corruption bang nangyari sa pag-withdraw ng perang yan? Yun ang tanong mga kababayan. Dinadrama lang nila no? just make a manifestation just on the markings, Your Honor. Council may do so. Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check
with ending 244027, dated December 20, 2022. This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1. Oh, walang cross-examination. Sabi niya, wala. hindi ko natatanungin yung manager na yan. Walang problema. Sige, na-withdraw. Legal. Walang problema. Wala Legal eh. naman eh. Ano na? Fuck silly ka daw, yung fuck silly ka. Fucking silly ka. Yung sa ano yan, sa Clark, sa Pampanga yan. Hindi dyan, hindi yung Hindi, ma'am. Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa mga kabataan ngayon na nagiging violent na po sila? Nagiging marahas na po sila to the fact na sa loob po ng school is nakakagawa na sila ng krimen. Ganyan kasi ang nangyayari. Hindi lang sa kabataan, no? Kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag Correct, mga kababayan, di ba? Nung panahon po ni former President Duterte, disiplinado ang mga tao. Bakit? Mga kababayan, no? May may kamay na bakal pong presidente. Takot ang mga tao na gumawa ng kalokohan. Which is, yun po ang kailangan natin. Diba? Na magkaroon po ng peace and order. Diba? Ngayon, maliliit pa lang mga kababayan, mga walang hiyana. Diba? Mga busabos na. Ano bang tamang term dyan, ha? Mga utak mga utak kriminal na, mga bata pa mga kababayan. Because of what? Wala silang kinatatakutan. Because the president, they don't respect the president, mga kababayan. Baka iniisip itong mga batang ito. Yung presidente nga, sabi ng ate niya, di ba, ay adik, no? So, gano'n na lang din, di ba? Gayahin na lang din natin, gano'n, di ba? So, tama itong sinasabi ni VP Sara. Kung ano yung nakikita ng nasa baba, kung ano yung nakikita sa taas ng mga nasa baba, posibleng gayahin nila yon, posibleng itolerate nila yon, di ba? Kasi walang kamay na bakal. There is no such strong, no? Leadership, mga kababayan. Weak. Nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. Yes. VP Inday, just to close out the interview, do you have a message to the Filipino people? Actually, there's a lot of statement coming from, or reaction nila sa SONA na pawang promises lang daw kuno ni BBM. And actually, I'm one of the many Filipinos who are very much excited, no, sa 2028 election kung magkakaroon man, ma'am. What's your message to people like me and millions of us? Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kabayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na suporta. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country. And kanina tinanong ko si President Duterte kung meron ba siyang mensahe para sa inyo dito sa labas nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanya pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country.
Practice pa ako niyan doon para hindi ko makalimutan. Yan yung verbatim. May pahabol na question daw, Ma'am, ma'am. last, speaking of mensahe, any message ma'am kay Senator Rodante Marcoleta? Oh, yes. Nagbisita ako sa kanya immediately after nung nag-submit siya sa court. And I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mas schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Mabuhay ka. Salamat. Mabuhay ko lahat. May God bless you. Mr. Senate President, Ito naman mga ka-reaction Ito naman po. Pakinggan kasi. Honorable Senator Sa Judges, palpalagad to eh. mga kababayan, magandang Ay, umaga di ka namin po. kababayan. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, Oh, dahil nga Masino- minaleta na yung pera, hindi na anli yung pera, no ha? Dilima. ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang Ano ba ito siya, mga kababayan? Prosecution ba ito siya or senator judge? Kasi, di ba? Parang senator judge yung datingan ni Dilima dito eh. Parang hindi naman siya na magtatanong or something di ba? Mag-iimbestiga. Oh. Senator judge ka ba? confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian Kakaiba si Di- agencies. Kakaiba yung delivery dito ni Dilima. No? Parang talaga, pang senator judge, mga kababayan. Kasi siya eh, sa prosecution siya, di ba mga kababayan? Dapat direct to the point na yan. Wala nang opening statement na yan. That the budget is intended for confidential operations does not mean Kapagalitan ka sana. that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is Conclusion. exempted from the demands of Hindi ikaw ang niyan. Hindi ikaw magkukonclude, no? Nasa conclusion ka na agad, eh. Hindi pa nga tapos yung hearing nyo dyan, eh. transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Correct. Yan ang sabi ng konstitusyon. Oh, pero bakit si BBM negatibo na, hindi kayo nagre-react, lang iya kayo. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. Pati ikaw. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang Yan, lehitimong kamay. operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang Talagang pera. gusto nito. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang Yung turigit mo pananagutang na. kaakibat nito. The Constitution entrusts Magtanong ka na kasi. this court with the solemn duty to determine whether the respondent vice president committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Grabe. Nagko-conclude ka na eh. Oo nga eh. Dapat i-stop na ni stop na ni presiding. Article 1 is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. Alam This na is lahat not yan. about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken Your as a Honor. whole, demonstrates Objection, graft Your and Honor. corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I'm With the permission I of apologize the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object Correct. to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima to another- kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record.
You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid Narinig conclusions na eh. of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Huwag lang pa sila Honorable De pagsalita. Lima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable Hindi na yan makakapagsalita kasi script niya yan eh, no? Kasi De Lima, script niya yan. Pag binago pa yung script, wala na siyang sasabihin. De Lima. And call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the We don't overview of care. the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or Correct. conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors, and so I will wind up. Wala na. Nabuhol na yung script. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira Objection. sa accountability, Same o objection, Your sumusuway Honor. sa Objection, Your pananagutan, Honor. dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? O yan na, conclusion When na. the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? Oh. That question will not be answered by politics, Objection, Your Honor. by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready Grabe. to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng Wala pa nga eh. irregularidad ang Wala pa nga yung ebidensya. Kinukonclude mo na. Wala pa, pinapakita yung ebidensya, di ba? Pero dito, sinasabi niya na mga kababayan. nangyari. Objection, Your Honor. Objection. Malinaw Yun. ito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to Sistematikong stop paraan. you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Sobrang pahiya sa De Lima, mga kababayan. Pinahinto eh, no? Pinahinto. Bakit hindi mapahinto, mga kababayan? Puro conclusion na ang pinagsasabi niya. Wala pa man yung witness nila, no? Nakapag-conclude na siya ng ganyan, mga kababayan. Hindi ikaw ang magdidesisyon dyan. No? Ang mga senator judges. So ikaw, mag-interrogate ka na lang kung gusto mo. Huwag ka ng ganyan. Alright, ano po ang masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po, mga kababayan.